sa ilog, mga boy, ay isa sa mga bumuo ng childhood ko. Alam nyo ba kung bakit? Kasi ito yung activity na sobrang gustong-gusto ko ginagawa nung bata ako. Ito yung tinatawag na Be with Nature. Bakit be with nature? Kasi tuwing lalangoy kami sa ilog, para kaming bagong silang. Hubad-hubad kapag lumalangoy. Alam mo naman pag bata, di ba? Potek, walang hiya-hiya yan basta ma-enjoy lang lumangoy. So, pag nakahubad ka, ramdam mo yung init ng bato. Ramdam mo yung lamig ng tubig. Amoy na amoy mo yung ebak mo habang tumatay ka sa ilog. Kuya, bakit hubad-hubad? Pwede naman kayo magdala ng damit. Alam mo kasi, nung bata kami, kapag nakita ng magulang namin na madaming labahan, papagalitan kami. Ang dami na namang labahan! Saan ba kayo nagpupunta? Simula ngayong araw na to, kayo na bahala maglaba ng mga damit nyo! Isa pang reason kung bakit hubad-hubad talaga maligo dati, pagbiglaan na gaya mga kaibigan mo ng swimming. Tsaka may paraan kami para matuyo agad yung mga brief. Ang ginagawa namin, hinahampas namin sa mainit na bato para mabilis matanggal yung tubig. Tapos, ibibilad para totally matuyo na siya. May senyalis din ba kayo sa school kapag niyayaya mo mga tropa mo mag-swimming? Hindi ko alam kung ginagawa nyo din to Yung ilalagay mo yung pointer finger mo sa taas ng tenga mo, tapos igagalaw mo na parang nagdadive. Meaning nun, niyayaya mo sila mag-swimming sa ilog. O diba, parang may mga masasamang binabalak lang. Pero mga men, bago mo makamit ang kasiyahan sa paglalangoy sa ilog, may mga pagsubok na kailangang pagdaanan. Ma, langoy kami sa ilog. Hindi pwede. Paano kung malunod ka doon? Pero ma, mababaw lang yun. Mababa pasensya ng tatay mo. Baka sinilasin ka pag nalaman niyang lumangoy ka sa ilog. May ilog malapit sa amin. Nung bata kami, yun lang ang alam kong lugar na pwede maglangoy. So, dahil hindi kami pinapayagan lumangoy, tumatakas na lang kami. Kaya kapag hahanapin kami ng magulang namin, malamang sa ilog ang isang maiisip nila kung saan kami hahanapin. Kapag nahuli kami, talagang palo sa puwet, pingot sa tenga, sandamakmak na sermon ang aabutin kapag nahuli kami. Nung mga elementary days namin, ay bawal talaga maligo sa ilog. Kaya kapag may nagtatangkang lumangoy, ay talagang pagagalitan ka ng mga teacher. Meron pa nga dyan pag nalaman ng mga bida-bida mong classmate na may swimming kayo sa ilog, ire-report nila yan sa mga teacher. Hindi mo alam kung may concern talaga sa'yo or gusto lang magpasikat Ma'am, sila Jen, nag-swimming sila kahapon sa ilog, kaya wala sila ng hapon. Ano? Bakit kayo pumunta sa ilog? Paano pag may nangyari sa inyo? Kami na naman mga teacher ang sisisihin sa mga katigasan ng mga ulo nyo. Sorry po ma'am. Anong sorry? Tawagin yung mga parents nyo dito bukas. At hindi namin tinawag. Dahil nga sa matitigas ang ulo namin, which is wag yung tularan, tuloy pa rin ang ligaya. Me and my tropa ay talagang mga adventurous. Mahilig kami mag-discover ng mga lugar na hindi pa namin nakikita. Nakaka-discover kami ng mga iba't ibang spot sa ilog na malayong puntahan ng mga magulang namin. Dahil sa lagi kami naliligo sa ilog, ay dito ako natuto paano lumangoy. Kakatapos lang ng bagyo noon, kaya malakas ang agos ng tubig sa ilog. Hindi ko pa alam paano lumangoy noon, kaya ang ginagawa ko, nagpapaanod ako sa malakas na agos ng tubig. Mababaw lang naman yon, kaya okay lang magpaanod. Tapos, di ko namamalayan, nagagawa ko na pala yung langoy aso. Amazing! Yung lakas ng agos ng tubig, parang yun yung naging alalay ko para matutunan ko lumangoy. Dahil natutunan ko na lumangoy, ay nakakapunta na ako sa mga malalalim na parte ng ilog. At alam nyo ba mga boy? Potek! Dito sa ilog, dito kayo makakakita ng mga iba't ibang klase ng paglangoy. Butterfly style technique! Blue eyes white dragon technique! Flying fish technique! Frog technique! Mermaid swimming technique! Hindi rin mawawala ang pabilisang lumangoy at pagalingang sumisid. Yung maghahagis pa Pagkatapos tanungin ni Ruru kung malalim ba yung tubig, ay nag-dive na siya. Pagkaahon niya ay nagulat kami kasi sugat-sugat yung braso niya. Yun pala, nahukay niya yung mga buhangin at bato-bato sa ilalim ng tubig. Natatawa pa kami kasi pagka-dive niya, naging maputik yung pinaglalangoyan namin. Loko-loko kasi tong sipin niya
Prinank niya pala si Ruru na malalim yung tubig. Doon sa nangyari kay Ruru, okay lang naman siya. Malayo naman sa bituka yung mga sugat niya. Pinagtatawanan na lang namin yung mga nangyari sa kanya eh. Pero kapag iniisip ko ngayon, grabe, buti na lang walang malaking bato doon. Kung hindi, baka bali-bali na yung mga daliri ni Ruru. Kaya ingat sa pag-prank mga men. At hindi pa doon nagtatapos ka talaga kasi nasugat yung hinlalaki ng paa niya. Nag-slide siya sa isang malaking bato at pagkalubog niya sa tubig ay may biglang tumunog sa paanan niya. Nung una,